hindi mo makuha yung uniformity ng bunga, ng size ng bunga at yung kulay ng mga bunga, kasi nagkakaiba-iba yung kulay ng bunga tulad nito mga ka-agri. Sample natin, so ito, very white talaga siya, white na white yung ampalaya na to. Ayun o. Hello, good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. For today's vlog mga ka-agri, i-update ko kayo sa ating pananim na ampalaya, which is ito yung second generation na ampalaya natin mga ka-agri. So i-update ko kayo dahil meron na siyang mga bunga. So ito ngayon is nagpadamo tayo mga ka-agri. Ayun o, kitang-kita nyo naman, nagpadamo tayo. Pero sa kabila hindi pa natapos dahil meron pang nung nakaraang mayroon kasing bagyo, so malakas yung ulan, so medyo sticky yung lupa. So ngayon, ang topic natin ngayon is i-update natin kung gaano ba kaganda yung second generation na ampalaya na pinunlaan natin, tinanim natin dito sa area na to, sa ating ampalaya. Then i-explain ko sa inyo kung maganda ba yung resulta sa ating mga pananim na ampalaya. Dahil nagkakaroon na siya ng bunga, so ating i-update sa inyo para magkaroon naman tayo ng transparency sa ating ginawang experiment sa paggamit ng second generation seeds ng ampalaya, which is ang variety nito is Mestiza F1 mga ka-agri. So ngayon is nakikita nyo naman dito mga ka-agri, ito yung bunga nya. Ayun o, may mga bunga na din siya mga ka-agri, marami na siyang fruits. So far naman mga ka-agri is, ayun o, so far naman mga ka-agri is malalaki naman din yung bunga. Maganda rin yung quality ng bunga, ayun o. Ready to harvest na siya mga ka-agri. Sa market is ito yung ganito lang kalaki yung kinakailangan nila, ayaw na din nila ng masyadong malaki. Dahil sa oversize, hindi na rin madarang na din yung bumibilis. Maganda daw sa kanila is yung sakto lang na size ng ampalaya. So may nakikita din ako dito mga ka-agri, mga ka-farmers, ng nagkaiba yung kulay ng ating ampalaya. Meron na siyang dark green, hindi na siya dark green, medyo mapusyaw na green. So ito yung resulta mga ka-agri, mga ka-farmers, sa ating second generation. Pero sa bunga naman mga ka-agri, wala naman tayong question dito. Sa bunga is may din mag-produce ng bunga yung second generation. Pero iba talaga yung yung F1 na variety, F1 seeds. Pero so far naman is maganda rin naman yung resulta. Hindi naman lugi, hindi naman failure, dahil nakakabunga naman din talaga siya mga ka-agri. Partida pa to mga ka-agri, isang beses pa to nilagyan namin ng abono, pero na-develop yung mga fruits ng ating mga ampalaya. So ang nakikita ko lang dito mga ka-agri, wala naman siyang mga sakit, sintomas ng sakit. So may kunting punggos dahil naninilaw yung dahon. So gagamitan lang natin to ng biofungicide para more safer sa mga consumer. Ang ko lang, so ito mga ka-agri. So ito mga ka-agri, malaki pa rin yung quality ng bunga, pero yung yung nakikita lang natin is merong halo na siyang puti. Yung mga bunga is merong puti, merong green, dark green. Kakaiba yung yung resulta talaga nito. Kasi iba-iba na rin kasi ang factor dito kaya nagkaroon ng ganitong result tulad nito mga ka-agri. Medyo mapusyaw na siya na green, hindi na siya literal na green talaga. Pero okay pa naman to, wala namang problema to mga ka-agri dahil mabibenta rin naman to. Kaya naman din natin itong i-market. So iba-iba lang yung size mga ka-agri. Sa meron na ding dark green, pero hindi masyadong mahaba yung
bunga. Ito medyo matured na siya mga ka-agri. Ito yung negativity sa second generation, hindi mo makuha yung uniformity ng bunga, ng size ng bunga at yung kulay ng mga bunga kasi nagkakaiba-iba yung kulay ng bunga tulad nito mga ka-agri. So ito mga ka-agri yung pinaka sample natin. So ito, very white talaga siya. White na white yung ampalaya na to. Ayun o. So ito yung kakaiba dahil puting-puti yung ampalaya. Ito yung resulta mga ka-agri, mga ka-farmers sa ating experiment na second generation seeds ng ampalaya. Pero may nakikita naman ako sa video sa Taiwan na meron talagang ganito na variety. Pero I don't think so dahil ginamit naman natin dito is Mistisa F1. So nagkaroon siya ng ganito na result na fruits ng ampalaya. Pero so far ampalaya pa din naman to. Pero yung ano lang sa market lang talaga is hindi natin ma-achieve yung uniformity. Kumbaga may standard kasi din. So iba-iba naman din kasi pag ang naka-negativity lang dito sa ating experiment is walang uniformity. Yung size niya is medyo may maliit, may malaki, may sakto. Sa sorting is iba't ibang size, may medium, small, and large. So iba pa rin talaga yung iba pa rin talaga yung F1 kaysa F2. Pero sa bunga naman is napakadami naman yung mag-produce ng bunga. Ganun din naman mga ka-agri, mga ka-farmers, mag-produce ng bunga yung ating mga pananim na ampalaya. Nagdi-differ lang siya sa size, kulay ng ampalaya. Pero mas marami din mag-produce ng bunga yung F1. Pero sa pag sa backyard gardening naman, wala nang problema. So ito yung pinaka itong size nito, ito yung pinaka standard na size para sa market namin. Pero wala namang problema dahil experimental naman din to. And then kaya din naman natin i-market mga ka-agri, mga ka-farmers. So sana mga ka-agri, marami kayong natutunan sa video na to. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel mga ka-agri, mga ka-farmers, para lagi kayong updated sa ating mga bagong i-upload na video tungkol sa farming at farming business tips. Maraming salamat po. Happy farming!